is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po dito po sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito po sa lungsod ng Naga. Araw po ng Sabado, Hulyo ika-27 ng Hulyo ng taong kasalukuyan. Araw ng Sabado, ibig sabihin walang pasok ang mga bata. At yung iba ay maagang gumising, katulad po kanina, galing po ako sa Naga City Public Market at nakita ko po marami ng mga tao nagtitinda ng mga mumurahing mga gulay, galing dyan po sa bagsakan. At magandang umaga po nga pula dyan sa aking mga kaibigan, sa mga vendor ng Naga at mga kaibigang mga baggage boy. At sa ilang mga kaibigang nakasalubong bago ako pumunta rito sa radio station. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro ang iba ay ngayon ay nakaantabay na sa ating programa dito po sa Biyaya sa pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños, at sa technical, si Sir Ariel Camarute. At sa loob ng ilang mga minuto ay tayo ay sama-samang makinabang sa mga aral ng Panginoon upang sa ganoon ang ating maririnig ngayong araw, ngayong umaga ay maging gabay ng ating mga pagdidesisyon. Sapagkat ang buhay natin ay puno ng pagpili. Sige po, dahil sa kaiksian ng ating oras, magsisimula na ho tayo. Simulan na natin ang ating umaga sa pakikipag-usap sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat muli sa umagang ito. Sa isang panibagong umaga, panibagong araw, sa buhay, sa kalakasan, na muli po ninyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa bagong pag-asa na kahit ngayong araw, kakasalubungin namin, kakaharapin namin, mararanasan namin ang mga panibagong hamon ng buhay. Subalit ang pagbigay mo sa amin ng buhay ay isang ebidensya na pagtatagumpayin mo kami sa mga hamon ng buhay. Salamat po, purihin ka, pagpalain niyo ang lahat ng makikinig at manunood ngayon sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Okay po, magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido at sa lahat pa po ng makikinig ngayon at manonood. Siguro yung iba medyo tinanghali ng gising, no? Yung masusugid nating tagapakinig na pagbukas pa lang ng on air pa lang ng biyaya sa pagkaaga, nandyan na. Pagbukas ko pa lang ng cellphone, nandyan na ang pangalan, nasa screen na. Salamat po sa inyong masugid na pagsubaybay, no? So sige po, tuloy na ho tayo at ngayong umaga, pag-aaralan ho natin ito. Alam nyo, napakahalaga nito. Itong babasahin natin mula sa Lumang Tipan ay ito ay pinapakita rito ang dalawang pagpili, ano? Kasapagkat ang buhay ng tao ay puno talaga ng pagpili, ano? Awit, kabanatang 1. Mula talatang 1, ganito po ang nasusulat. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama
sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y hihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, ang Diyos ang pumapatnubay. Ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Ang Diyos po ang magpala ng ating pusong pagtatamnan ng kanyang mga banal na aral. Mula po rito sa awit, kabanatang 1, kung pag-aaralan ho ninyo itong mabuti, ipinapakita rito ang dalawang pagpili. Ano ito? Ang piliing ang isang tao ay maging mabuti at sumusunod siya sa mga aral ng Panginoon, at yung isang side ay piliing maging masama at mapawalay sa Panginoon, at bandang huli ay hahatulan ng kaparusahan. Alam niyo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, ang buhay ay isang pagpili. Nasa atin ang pagdidesisyon kung nanaisin ng isang tao na mapalapit sa Diyos o mapalayo sa Diyos. Oo nga po, may mga kanya-kanyang relihiyon ang mga tao. Ganun pa man, hindi po relihiyon ang ating pag-uusapan, kundi ang isang matatag na desisyon na ano ba ang pagpapasyahan mo sa iyong sarili, sa ating sarili habang tayo nabubuhay. Pipiliin ba nating mapalapit sa Diyos na kahit may mga hamon, kahit may mga dapat isakripisyo, may mga kakaharapin kang paghamon sa iyong pananampalataya, pero ikaw'y mapapalapit sa Diyos. Sa kabilang banda naman, magiging madali sa iyo ang lahat ng bagay, makukuha mo sa madaling paraan ng lahat ng bagay, marahil ay sumaga ng isang tao, pero masama siya. At dahil masama ang isang tao, napapalayo siya ngayon sa Diyos. Alin sa dalawa ang ating pipiliin? Mga kaibigan, mga kapatid, mga mahal naming tagapakinig, ngayong umaga, bihira ko pitong gawin, may ilang bahagi ng aking personal na buhay na gusto ko pong maibahagi ngayong umaga. Matagal na akong nagpuprograma dito sa Biyaya sa Pagkaaga, pero hinihingi ng pagkakataon na ngayong umaga may ilang bahagi ng aking life testimony ang masasambit ko ngayon, but not in general. Magandang umaga po kay Sir Luis R. Sanosi Jr. So, ang buhay po ay puno ng pagpili. Katunayan, dito pa lang sa bungad, kung papansin ninyo, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Dito ay ipinapakita na hindi kaawa-awa ang isang taong nagsasadyos. Hindi kaawa-awa ang isang tao na kahit mahirap siya, basta naman siya'y malapit sa Diyos, hindi siya kaawa-awa. Ang ginamit ritong salita ay mapalad. Mapalad po ang taong sa kabila na siya ay mahirap, pero hindi siya gumagawa ng masama. Kasi nga may takot siya sa Diyos. Hindi niya iko-compromise ang kanyang pangwalang hanggang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, makuha lamang ang mga bagay sa masama at madaling kaparaanan. Pero dito naman sa talatang 4 hanggang 6, ipinapakita rin po rito ang pagkakaiba, malaking pagkakaiba ng masama at sa mabuti. Alam niyo po, ang magsadyos ay isang desisyon. Uulitin ko po yan. Katunayan, sa Bagong Tipan, binanggit din po yan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 9,
talatang 23, kung may Biblia kayong katabi, pwede po ninyong basahin. Sinabi diyan mismo ng ating Panginoong Kristo, ang sino mang ibig sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Mapapansin ninyo dyan sa pananalita mismo ng ating Panginoong Kristo na ang pagsunod sa Kanya ay isang personal na desisyon. Hindi ito gagawin ng iba para sa iyo, para sa akin. Tayo ang magpapasya, tayo ang magdidesisyon kung ikaw ay susunod sa Panginoong Diyos. Ako po bilang isang church pastor, kahit kailan wala akong natandaan na ipinilit ko sa isang tao ang Biblia. Okay? Ang trabaho ko bilang isang pastor ay gabayan ang sinuman na nagnanais mapalapit sa Diyos. Kahit kailan hindi ko ipinilit sa isang tao ang paniniwalang mayroon ako. Ang sektang kinaaniban ko, ang relihiyong pinaniniwalaan ko. At kahit na nga po ang pagsuko ng buhay sa Panginoon, kahit kailan hindi ko yan ipinilit kanino man. Kailangan ang tao ay siya ang pumili. Kapalit ng mga bagay na sa akala niya ay pakinabang, pero matapos niyang malaman na mas may pakinabang pala, mas magiging mapalad pala, ang ikaw ay mapalapit sa Diyos, higit sa ano paman at kanino paman. Alam niyo po ba, mga minamahal kong mga tagapakinig, itong binabahagi ko sa inyo ay bukod sa ito'y aral ng Panginoon, ito'y personal ko ring karanasan sa buhay. Mahabang panahon po akong nasa kadiliman dahil sa pagre-rebelde. Hindi ko na idedetalye, ako po ay nakaranas maging rebelde, at sa loob din ng ilang panahon nanirahan sa bundok kasama ng mga kaibigan natin sa bundok, matagal ding, mahaba-haba ding panahon na ako ay humawak ng iba't ibang uri ng baril at nakisangkot, sa sinasabi nating mga kaibigan nating new people sa army. At alam nyo, paglipas ng ilang panahon, naisip ko na hindi ganito ang nais ng Diyos na buhay. Isang buhay na, oo nga, may pinakikipaglaban ka, isang buhay na sa akala mo'y tama, pero ito naman pala ay magiging susi para ikaw ay tuluyang mapalayo sa Panginoong Diyos. To make the long story short, ako po ay nagdesisyon na tuluyang sumunod sa Panginoon. That's why, paglipas ng ilang panahon, ito po ako ngayon, naging isang ganap na church pastor. Tumugon ako sa tawag ng Panginoon. Yung totoong tawag talaga. Hindi yung kawalang kaseryusuhan. At paglipas ng panahon, inayos ng Diyos ang buhay ko. Kaya sa mga panahong ito, namumuhay ako ng tahimik, kasama ng aking asawa, at ito na po ako ngayon. Anong ibig ko pong sabihin? Kahit gaano kasama ang isang tao, maaari pa rin siyang pumili habang siya'y may buhay. Pero dalawa lang ang pagpipilian ayon dito sa ating pinag-aaralan. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Isa po itong desisyon. Kasi sa mundong ating ginagalawan, tapatan na ho tayo, pararangkahan na tayo. Ang mundong ating ginagalawan ay puno ng bad influence. Ngayon, it's up to you, it's up to me, it's up to us. Anong pipiliin mo? Kasi ang araw-araw pa lang nating buhay, isa ng pagpili.
may mga makakasama kang iba't ibang uri ng tao, may maiengkwentro kang iba't ibang sitwasyon ng buhay, lalo na nga kapag ang isang tao nagigipit, lalo pag pera ang pinag-uusapan, anong pipiliin mo? Yung umasa ka sa Diyos, gumawa ka ng mabuti, bagaman mahirap kumita ng pera, o gusto mong kunin ang pera sa masama at madaling paraan. O pero ang kapalit, kaluluwa mo. Ang kapalit ay mapapalayo ka sa Diyos. Kaya ako, personal ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Kinaawaan niya ako. Dumating ako sa tinatawag na life realization. Ano po, abang nung mga panahon na yon, abang ako'y nasa kabundukan, ang Panginoon ay nangusap sa akin at napakalinaw ko po yung naramdaman sa puso ko na mahal ako ng Diyos at kung ano man ang nakaraan ay kinakailangan ko ng kalimutan at huwag magpabilanggo ng tuluyan sa pangit, masama at masakit na karanasan. O ito na ako ngayon. Ang tanong, bakit narito ako ngayon? Kasi pinili ko. Pinili ko na kahit ako'y may masama, masakit, na karanasan sa nakaraan kong buhay, dahil ako po'y napakaagang nawala ng magulang, nung ako'y bata pa, na ang dami kong nagawang desisyon din po na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ko lamang pong ipakita po rito sa inyo ngayong umaga, mga minamahal kong nakikinig, ay habang ang tao buhay pa, hindi pa huli ang lahat para itama niya ang mga dapat na itama sa buhay. Huwag nating sabihin na, hantayin ko na lang ako'y tumanda. Saka ako magdedesisyon na iwanan na ang mga di dapat sa buhay. Hindi ganun eh. Bakit hawak ba natin ang ating buhay? Sa ilang panahon kong pamumundok, paano kung sa panahon ng pagbabarilan, di ba? At ako'y binawian ng buhay, di ba mamamatay ako at mapapa-impyerno? Ibig sabihin, sinayang ko lang buhay ko. Di ba? Ngayong umaga, kung sino man ang nakikinig sa akin, anuman, masama man, pangit man, ang iyong nakaraan, o lalo sa kasalukuyan, at hindi pa naman huli ang lahat, iwanan mo na ang mga dapat iwanan. Isuko mo sa Diyos ang buhay mo, isuko natin sa Diyos ang ating buhay, at ang mga bagay na dapat ipabago sa Panginoon, ay ipabago natin. Ang Panginoon Kristong may sabi, ang pagsunod sa Kanya may pagsasakripisyong gagawin. May mga bagay talagang sadya at kailangan talaga nating iwanan. Kasi pag ang masamang bagay hindi natin tinalikuran, hindi kailanman tayo makakasunod sa Diyos. Huwag nating ipinagmamalaki ang ating relihiyon. Ano kung may relihiyon ng tao? Ang pinag-uusapan rito, sumusunod ka ba talaga sa Panginoon? Yan ang tanong dyan. Huwag tayong magtago sa ating mga relihiyon. Ang pinag-uusapan rito, tama ba ang buhay mo sa Panginoon? Yan ang pinag-uusapan rito. Kaya dito sa binasa natin sa Awit Kabanatang 1, talatang 1 hanggang 6, dalawang bagay ang pagpipilian. Actually, may dalawang destiny. Dalawang pagpili, dalawang destiny. Pag pinili ng tao maging mabuti, ang destiny niya, palangit. Hindi ba gusto nating mapalangit? Dapat, ang ating kagustuhang mapalangit, umayon ang buhay natin doon. Hindi lang sa ating iniisip at sinasabi. Sino bagang may matinong pag-iisip ang magsabi na gusto niyang mapa-impyerno? Ang magsasabi lang niya yung walang katinuan sa pag-iisip. Katunayan, tayong lahat gusto nating mapalangit. Pero kinakailangan ang buhay natin palangit. Ang ating mga pagpili ay palangit, hindi pa impyerno. At ito ay isang desisyon. At hindi basta desisyon, gagawin natin itong matatag na desisyon. Kung ako hindi nagdesisyon, di ba? At hindi ko pinagbayaran ng aking mga dapat pagbayaran sa gobyerno, hanggang ngayon nasa bundok ako. Di ba?
Pero dahil nga nagdesisyon ako na hindi ito tama. Hindi ito tama. Maikli ang buhay para sayangin kong buhay ko rito sa bundok. Ay ito ako ngayon, inayos ng Diyos ang buhay ko. At hindi imposible na ayusin din ng Diyos ang buhay ng mga drug addict, magnanakaw, mga pusakal na kriminal. Ang dami ko pong kaibigan pusakal na kriminal, mga kaibigan. Mga minamahal kong tagapakinig. At karamihan sa kanila, katulad ko na din. Binago ang buhay, inayos ang buhay. At bakit nangyari? Kasi sumuko sa Diyos eh. Sumuko tayo sa Diyos. Hanggat ginagawa nating Panginoon ng ating buhay, ay wala hong mangyayari. Maganda na lumuhod tayo sa Panginoon, ideklara ng ating labi that Jesus is Lord. At lumuhod tayo sa Kanyang harapan. At yung mga bagay na sa palagay natin ay imposible, walang imposible sa Panginoon. Actually, sa totoo lang, paprangkahin ko po kayo, ang pinakadakilang himala, di ba ang alam natin, pag nakakita ang bulahag, nakarinig ang bingi, nakapagsalita ang pipi, nakapaglakad ang pilay, at gumaling sa mga malulubang sakit, that is miracle, di ba? Milagro, himala. Pero alam niyo po ba na ang pinakadakilang himala, yung baguhin ng Diyos, ang isang napakasamang tao at gawin niya itong banal. Yan ang pinakadakilang himala. But again, may part po tayo sa bagay na yan. Kailangan tayong magdesisyon. Sa aking pagtatapos, tingnan natin ang dalawang side nito, ang dalawang mukha. Mula talatang 1 hanggang 3, ipinapakita rito ang magandang kahahantungan ng isang tao na pinapayagan niya ang kanyang sarili na mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa mga aral ng Panginoon. Ikinumpara ang buhay ng isang taong mabuti sa isang puno sa tabi ng batisan na laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. At ayon po rito, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Higit sa lahat, ipinapakita rito ang destiny ng isang taong mabuti. Ang tanong, may relihiyon nga tayo, mabuti ka bang Kristiyano? Yan ang tanong. Sa panahon natin ngayon, napapansin ko, wala nang ibang ginawa, magbakbakan sa social media dahil sa pagkakaiba-iba ng mga relihiyon, nagpapagalingan sa Biblia, nagyayabangan. Ang tanong, maayos bang buhay mo sa Panginoon? Ano naman kung galing-galing mo sa Biblia? Ano naman kung miyembro ka ng isang napakalakit sikat na relihiyon sa buong mundo? Ano naman ang buhay mo sa Panginoon? Tama ba? Yan ang pinag-uusapan natin dito. Bakit ko ito nasasabi? Pinagdaanan ko, mga kaibigan, mga minamahal kong tagapakinig. Pinagdaanan ko ito sa buhay ko. Kaya may lakas loob akong sabihin sa inyo na walang imposible sa Panginoon na ang isang dating taong masama ay maging banal. At mapalapit sa Diyos ng tuluyan. Dito naman sa talatang 4 hanggang 6, ipinapakita rin dito ang isa pang side. Yung side ng buhay ng masama. Na ang tao daw pong masama, walang paninindigan. Parang ipa na tinatangay ng hangin. Ang tao daw pong masama, ayon sa Biblia, pag siya'y inakit ng kanyang kapwa masama, nagpapadala. Walang paninindigan. Alangan man na may mag-alok sa'yo, tikman mo itong droga. Alangan man titikman mo rin. Pag tinikman mo, inugali ang pagdodroga, wala kang paninindigan. Tapos tatago ka sa likod ng relihiyon. Pasensya na, ako marami akong kaibigang mga ganyang mga tao, pero mahal sila ng Diyos. Okay? Ang taong masama, mahal ng Diyos. Kaya lang, kailangan pong magdesisyong magbago. Hindi kasi kukonsintihin ng Diyos ang kasalanan. Mahal ng Diyos ang makasalanan, pero yung ginagawang kasalanan, hindi po yan itutolerate ng Diyos. Katunayan, napakamahal ang binayad ng Panginoon dyan. Buhay niya sa krus.
para lamang bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya ngayong umaga, mga minamahal kong mga tagapakinig, pumili tayo sa mga kaibigan ko po dyan na naliligaw ng landas. Hindi pa huli ang lahat sa inyo. At tayo naman, kayo naman na nagsasabi na kayo ay may relihiyon, malapit sa Diyos, gumagawa ng mabuti, ipagpatuloy po natin ang paggawa ng mabuti. Actually, yan ang disenyo ng Diyos sa buhay. May iwan pa ko sa inyong isang talata na bagaman labas ito dito sa ating main text. Mula sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 10. Kung may Biblia kayong katabi, pwede ninyong basahin. Ang sabi diyan, tayo'y kanyang nilikha, nilalang, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So, yan pala ang disenyo ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, ako po'y nagkakaedad na rin. Salamat sa Panginoon, bago ako tumanda, nakabalik ako sa tama. At ang Diyos ang nagbalik sa akin. Kaya ito, tahimik ng buhay ko, hindi ko sinasabing walang mga problema. May mga problema pa din. Kaya nga lang, hindi ko pinayagan ng sarili kong maging gapos at maging bilanggo ng aking nakaraan. Ngayon, yung mga dati kong kasama, nandoon pa rin sila. So, desisyon nila yon. Okay? Pero ako, nagdesisyon na sumuko sa Panginoon. At ang kinikilala kong Diyos at Panginoon ng buhay ko, ang totoong Diyos. Sumuko ako, tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo, at pwede naman ninyong gawin sa inyong mga sarili. Okay po? So, sana may natutunan tayo ngayong umaga. Salamat po sa inyong mga nakinig at nanood. Kung sa palagay ninyo ito ay makabubutit, makatutulong sa inyong mga kakilala, pwede yun ninyong i-share itong aking programa. Ako na dating masama, dating namumundok, ito ako ngayon, binago ng Diyos, ng lubusan. Kaya sabi ko sa Panginoon, ang mga huling panahon ng buhay ko, ipapagamit ko para sa Kanya. Mamatay man ako, may pakinabang. Kaysa naman mamatay akong walang pakinabang. But again, decision po yan. Okay? Ngayon, nakakalakad ako ng tahimik, kung saan man ako pumunta, hindi ko kailangan magsukbit ng baril, hindi ko kailangang magdala ng baril para lamang sa anumang mga personal na mga intensyon. Ngayon, tahimik pong buhay ko, gusto kong i-share sa inyo, ganun din ang mangyayari sa inyo, sa mga mahal nating kaibigang naliligaw ng landas. Hindi pa uling lahat, lumapit kayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat ngayong umaga. Salamat sa mga banal mong aral na nagpaalala po sa amin na ang mapalapit sa iyo ay isang desisyon. Kaya dinadalangin ko po ang mga nakinig at nanood, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang biyaya sa pagkaaga, pagpalain niyo po ang BBS DWLV 91.9 FM at ang lahat ng staff ng stasyong ito. Pagpalain niyo rin po ang buong Villa Ferte family. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Muli po ako pong inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños. Susunod na po ang police correspondent at ibabalita po ni Sir Oscar Ismenda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mataas ang pinag-aralan ng mamang, malaya ako na sa bilangguan. Ang awit na ito ay iyong pakinggan, iyong pag-isipan, at iyong paghandaan. Masdan mo ang mundo at pagnilay-nilayan mo. Digmaan ay sumisiklat, himagsikan ay lagana. At sa ibang panig naman na walang kaguluhan, tao'y nagpapasasa sa makamundong gawa. Mundo'y lumalala
maliwanag na tanda ng huling pagdukom na kanyang winika. At sa iyong pagninilay-nilay, damayin mo ang mensaheng taglay na tayo'y maging handang naghihintay sa anak ng Diyos na buhay. Isipin mo ang mundo at ang Ebanghelyo, tanda ng huling pagdukom ay matutunghayan mo. Pagtalinong sobra ng tao ay isa sa mga ito, sa kapangyarihan at sa lapid ay di na nakontento.